Barangay Love Stories. Love Stories. Ang bawat ipinahiram dapat ibalik. Ang bawat ibinigay pasasalamat ang balik. Ang bawat mabuti at mali ay laging babalik at babalik. Ikaw ka barangay. Pag may maling ginawa sa iyo, hinihintay mo ba ang karma o ikaw na mismo ang nagbabalik sa nagkamali? Dear Papa Dudut, ako po si Natalie, 36 years old, isang empleyada ng isang kumpanya along Shaw Boulevard sa Mandaluyong. Lagi po ako nakatutok sa Barangay LS at kasabay sa lunch break ang Barangay Love Stories. Matagal na rin po ako sa kumpanyang pinapasukan ko pero para akong multo sa mata ng boss ko. Sa tagal ko na sa kumpanya ay ni minsan ay hindi niya ako kinausap at kung matingnan man niya ako ay parang tumatagos sa akin. Sabi ko nga po ay para akong isang multo. Parang hindi nga po ako masyadong kilala ng boss ko. Pero ang catch po ay madalas niya akong utusan ng mga gawain na hindi related sa opisina. Ngayong na-describe ko na po ang estado ko sa opisina ay hayaan niyo naman pong i-describe ko ang sarili ko. Hindi naman po sa pagyayabang ay maganda naman po ako. Mahilig po akong mag-ayos at magbihis. Pero malaman po ako. In other words ay mataba. Yun po siguro ang dahilan kaya hindi ako pinapansin ng boss ko. Papadudot palagi po ako nag-ghost ng mga nakikilala ko pag nakita na nila ako sa personal. Pero hindi ko alam kung anong mas nakakainis. Yung mag-ghost ng mga nakaka-date o yung maituring na ghost sa opisina. Ang boss ko naman po ay si Sir Manson. 43 years old po siya. Maganda ang tindigan kahit 40 mahigit na at may malagong na boses. Buo at mabrilyo. Hindi naman po sa nagpapapansin ako sa kanya pero masakit din po ang utos-utusan na parang personal assistant niya. Siguro po kahit pumasok ako ng nakaduster o kaya ay bathrobe ay hindi naman niya mapapansin. Papadudot hindi naman po sa paninira, napakababaero po ng boss ko at proud pa siya. Kaya alam ng lahat ng nasa opisina na ganon siya. May mga nakarelasyon na rin siyang katrabaho ko pero lahat ay hindi naman nagtagal. Yung iba nasa kumpanya pa at naka-move on na. Pero yung iba ay nag-resign na sa kumpanya kaya hayaan niyo pong ibahagi ko sa inyo ang isang kwento tungkol sa pambababae ng boss ko. Hindi naman po sa nagiging marites ako. Pero na-involve po kasi ako ng sobra sa kalokohan niya dahil nga po sa ako ang napili niyang gawing utusan. Pero isang araw, biglang nagkaroon ng pagbabago, Papa Dudut. Kasi nagulat ako at hindi ko lubos maintindihan na para bang naramdaman ko na ina-acknowledge na niya ang presence ko sa harap niya, Papa Dudut. Pumasok ka dito. Okay, sir. Yes, sir. Oh, isara mo yung pinto. Ay, sorry po. Ganyan ba turo sa'yo? Iwan na nakabukas ang pinto? Hindi ba naituro yun sa'yo nung elementary ka? Sorry po, sir. Akala ko po kasi mabilis lang po ang utos nyo. Sino may sabi sa'yo? Po? Sino may sabing mabilis ang iuutos ko? Po? Kasi po… Ano? Ba't ganyan ka sumagot? Paano ko pumasa sa HR nung interview kung ganyan ka? Usually po kasi, sir, pag pumapasok ako dito, sasabihin nyo agad ang utos nyo tapos paalisin nyo na agad ako. Sino ba ang boss atin? Kaya po. Eh bakit mas gusto mo ikaw magdesisyon dito? Sorry po, sir. Sinagot ko lang po ang tanong nyo. Palasagot ka ba talaga? Hindi po, sir. Anong hindi? Eh yan, kitang-kita na palasagot ka. Sabi nyo po kasi sagutin ko. Ayan, sumasagot ka na naman. Sorry po.
Nagawa mo ba lahat yung pinagawa ko kahapon? Hoy, kinakausap kita. Sasagot po ba ako? Natural. Ano ba kinain mo? Ba't ganyan kakausap? Sabi niyo po kasi wag akong palasagot. Niloloko mo ba ako? Sir, hindi ko po alam kung sasagutin ko yan o hindi. Gusto mo na bang masisante? Hindi po, sir. Kailangan ko po itong trabaho ko. Pasensya na po kayo. Opo, nagawa ko na po yung mga inutos niyo kahapon. Mabuti naman. O ito mga gagawin mo ngayon. Una, padala mo ng bulaklak si Cherry May. Napadalan ko na po siya kahapon. Ibang Cherry May to. Ito yung detalye niya. Okay po. Tapos si Rosemary, mamaya lunch padala mo ng cake na paborito ko. Ibang rosemary po ba to? Isang Rosemary lang naman ang pinapadalan ko ng cake ah. Ah, okay po. Pero napadalan ko na po siya kahapon. Pwes, padalan mo uli. Baka hindi pa po ubos yung pinadala niyo kahapon. Wala ka na dun. Basta sinabi ko padalhan mo, padalhan mo. Concerned lang naman po ako, baka magka-diabetes siya. Pati ba yan papakialaman mo? Sorry po. Ano bang araw ngayon? Miyerkules po, araw ng baklaran. May gusto po ba kayong ipadasal sa akin? Sarkasam ba yan? Hindi po, sir. Naisip ko lang naman po kasi Miyerkules ngayon. Kaya ko magdasal ng sarili ko. Sorry po. Miyerkules ngayon. Ibig sabihin, schedule na ng pagkikita namin ni Lilibeth. Alam ko na, sir. Ibubuko kayo ng reservation sa paborito niyong restaurant. Unless iba pong Lilibeth yan. Isang Lilibeth lang din yan. Si Mando pala, nasan? Mando, sir? Oh, si Mando. Yung sa accounting. Ano po ipapadala sa kanya? Bulaklak, cake o magde-date kayo? Niloloko mo ba talaga ako? Tinatanong ko si Mando kasi pasasabihan ko sa'yo na ipasa na yung report ngayon. Ah, okay po. Yan na muna. Tatawagin na lang ulit kita mamaya. Wala po ba kayong ipapagawa na connected sa trabaho ko? Alam mo kanina ka pa. Ano bang ibig mong sabihin? Wala po, sir. Tinatanong ko lang po para maisabay ko na sa mga aasikasuhin ko sa mga babae nyo. Ay, ang ibig ko pong sabihin sa mga babaeng sinabi nyo. Wala na ako ipapagawa. Tapusin mo na lang yan. At si Mando, sabihan mo kaagad ay ipasa yung report. Sige po, sir. Oh, ano pa hinihintay mo? Labas na! Ah, okay po, sir. Papadudot, first time po akong napagalitan ni boss. Pero okay lang. Kasi po at least ay naramdaman ko ng pagkakataon na yon na nag-i-exist pala ako sa mga mata ng boss ko. Kaso maliban po sa sabihin ko, si Mando na ipasa na niya ang report niya, lahat na naman ng pinagawa niya sa akin ay tungkol sa mga biktima ng pagiging pagbabaero niya. Okay na din, at least ay may koneksyon sa opisina ang utos ni boss tungkol kay Mando. Papadudot, lagi po tumatakbo sa isipan ko tuwing inuutusan ako ni boss. Ang tungkol sa mga personal na bagay ay ang awayin siya. Sa imagination ko po ay nalalabas ko ang lahat ng inis, galit at gigil ko sa mga pinaggagawa niya. Ang best friend kong si Neri na kasamahan ko rin sa opisina ang aking opisyal na tagapayo. Sa tuwing mailalabas ko na sa kanya ang inis ko sa boss namin, ang paulit-ulit niya lamang pong payo ay ang hayaan ko na lamang daw po at tiisin kesa naman daw po ako ang pag-inita ng boss namin. Nauna po kasi sa akin siya ng 6 na buwan ng best friend ko na makapasok sa opisina bago ko natanggap sa kumpanya. Kaya nakita at alam niya ang ilang kwento tungkol sa boss namin. Yung pinalitan ko raw ay umalis kasi hindi na kaya ang pressure dahil nga po sa napag-inita ng boss namin ng magsumbong sa mga matataas. Kaya ginagawa ko na lamang po ang sinasabi ni Neri. Nakakainis lang po kasi una, hindi ko magamit ang pinag-aralan ko. Pangalawa ay nakakainis po yung utusan ka ng mga bagay tungkol sa mga pambababaeng ginagawa niya. Hoy! Ano ba? Ang init ng kape! Bakit ba sa dibdib mo natapon yan? Bakit ang taas ang pagkakabuhat mo sa kape? Akin na nga yung kape! Pinangtula ko po kasi ng pintutong tuhod ko. Kaya inangat ko tong kape. Hindi ko naman po alam na palabas din kayo. Hindi naman ako lalabas. Tatawagin lang kita kasi ang tagal mo. Sandali. Ito ang tissue. Pupunasan ko yung kape sa dibdib mo.
Salamat po. Ano, mainit pa ba? Opo, sir. Napasok ka ba? Hindi naman po. Sa damit ko naman po natapon pero ramdam ko po yung init. Ubarin mo kaya muna yung damit mo. Sir, wala po akong panloob. Ibig ko sabihin, ito pong natapunan lang po ang suot ko. Ibig ko sabihin, magpalit ka ng damit. Wala po akong baon na damit, sir. Susuotin ko na lang po yung jacket na dala ko tapos lalabahan ko tong damit ko. Saan ka maglalaba? Sa banyo po. Wag na. Bibigyan na lang kita ng pera, palondre mo na lang yan. Doon sa kabilang building, may laundromat. Okay po. Hindi ka ba nalalagkitan? Hindi naman po. Anong hindi? Nasa dibdib mo na yung kape. Buksan mo na muna yung botones para hindi dumikit sa balat mo yung lagkit ng kape. Sir, dalawa lang po tayo dito. Gusto mo ba tawagin natin lahat ng kaopisina mo? Ibig ko pong sabihin, baka kung ano pong isipin nila. Maniwala ka sa akin. Hindi nila iisipin yung iniisip mo. Wala naman po ako naiisip. Mabuti. Oh, buksan mo na yung botones ng polo mo. Sige po. Sige, maupo ka na. Salamat po. Anong salamat? Hindi kita pinaupo para magpahinga. Isulat mo itong mga bilin ko. Okay po. Sige po, sir. Una, ay, ano ba yan? Alam mo, nauosi ako sa mantsa ng kape sa polo mo eh. Pag nakikita ko yung kape sa dibdib mo, pakiramdam ko may kape din ako sa katawan. Punasan mo na nga muna yan. Kumuha ka ng wipes dyan sa mesa. Okay po. Ayan pa, sa bandang ibaba. Okay na po. Anong okay na? Ayan, kitang-kita ko may kape pa. Ayan po, sir. Wala na? Ayan pa din eh. Akin na nga. Ako na magpupunas. Ayan kasi oh. Oh, sino yun? Si Eloy, sir. Bakit lumabas ulit? Nailang po siguro. Nailang saan? Sir, kung ako din naman po ang makakita ng lalaking pinupunasan ng dibdib ng babae pagkabukas ng pinto, baka mailang din po ako. Mailang saan? Sir? Ano? Sir, okay na po ang dibdib ko. Parang nakapatong na po ang kamay niyo habang nakikipag-usap eh. Ay, sorry. Hindi ko kasi maintindihan yung sinasabi mo kung bakit bigla sinara ni Ilo yung pinto. Sir, nakita niya yung kamay niyo nasa dibdib ko eh. O ano ngayon? Nakakailang nga po yun. Normal lang naman yun. Magulat siya kung dalawang lalaki nagpupunasan ng dibdib. Sir, pareho lang pong nakakailang yun. Baka kung ano pang isipin ni Iloy. Walang iisipin yun. Lalaki yun eh. Hindi niyo masasabi yan, sir. Baka ikaw lang nag-iisip niyan. O siya, ito na ang ipapagawa ko sa'yo ngayon. Ilista mo. Papadudot, habang nagsasabi ng mga ipapagawa si Sir Manson ay parang nawawala siya sa sarili niya. Hindi ko alam kung anong dahilan kasi na ilang beses akong inulit yung sinusulat ko dahil nalilito siya sa mga sinasabi niya. Nang mapansin ko na kapag napapatingin siya sa dibdib ko ay nagkakamali siya ng sinasabi. Nagpaalam muna ako sandali, nagpunta ako sa banyo, hinubad ko ang damit na may kape at saka nagpunas at saka sinuot ang jacket ko. Yung damit ko naman ay nilabhang ko na rin kasi baka kung ipapalaba ko pa sa pag-uwi ko ay magmamansya na ang kape sa polo. Natapos ang araw na yon, sa dami ng pinagawa ni Sir ay wala na namang related sa trabaho ko. Lunes hanggang Biyernes ay ganon ang siste. Pero ang nagbago ay palaging umingiti sa akin nang nakakaloko si Sir sa tuwing makakasalubong ko siya. Bukod pa kay Sir ay nakakainis din ang mga naririnig ko sa opisina. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na chichismis na nga po kami ni Sir sa opisina. Sa dami ba naman kasi na makakakita sa amin ni Sir Manson ay bakit si Eloy pa? Siya ang pinaka-notorious straight male gossiper in the office. In Tagalog lalaki po siyang marites. Okay lang po sana kung may gusto ako kay Sir Manson kaso'y wala naman po. Alam ko na may itsura si Sir Manson, magandang katawan, magaling manamit at higit sa lahat ay mabango. Pero wala po talaga akong gusto sa kanya dahil unang-una ay hindi naman siya magkakagusto sa akin.
Gaya nga po ng nasabi ko ay hindi ako ang tipo niyang babae. Kaya hindi din siya ang tipo kong lalaki dahil hindi man lang siya umabot sa kategoryang maginoo pero medyo bastos. Hindi po siya umabot sa pagiging maginoo at nalampasan niya ang pagiging medyo bastos. Opo, may kabastusan talaga si Sir Manson. At dahil nga po sa chismis ay kinausap po ako ni Eloy at pinaliwanag na mali ang nakita niya. Walang nangyayari noon pero para siyang may amnesia kung makapagtanong ng bakit? Anong nangyari? Alam naman ng lahat na sa kanya nang galing ang chismis, Papa Dudut. Nakarating na rin kay Sir Manson ang chismis kaya niredy ko na ang sarili ko ng panahon na yon sa mga posibleng mangyari. Ilang beses habang nagtatrabaho ako sa table ko ay bigla siyang lumabas sa opisina niya at sinabihan ako na magkita daw kami ng alas 5 sa kapihan sa ibaba ng building. Lalo po akong kinabahan, baka ako ang sisihin niya sa mga kumakalat na chismis. Pero bakit kailangan sa kapihan niya ako pagsabihan? Bakit hindi na lamang sa opisina niya? Inisip ko na baka may meeting siya doon at ayaw nang umakyat kaya ako na lamang ang pinapunta niya. Ang dami kong naiisip, Papa Dudut. Kasi naman po, dati sa intercom lang niya ako sinasabihan. Pero nang araw na yon ay nag-effort talaga siya na lumabas ng opisina. Sir, sorry po. Anong oras na? 5:15 po. Alas 5 ang usapan. Late ka na 15 minutes. Sorry po, may tinapos lang ako sa opisina. Ang haba ng oras na nasa opisina ka. Hindi mo pa agad natapos? Kasi po inuna ko yung mga inutos nyo para kina Mana, Alona at Faye. O siya, 15 minutes pa lang naman. Kung 16 minutes ka na late, baka iniwan kita. Sir, iiwan nyo ako? Oo! Pero kayo po nagpapunta sa akin dito. Kahit na. Tama na nga yan. Maupo ka na. Okay po. Okay, ganito. Wait po, sir. Ano bang hinahanap mo dyan sa bag mo? Yung notebook ko po. Ano gagawin mo sa notebook? Magtitake po ako ng notes. Wag na. Tandaan mo na lang. Saka wala ka bang gadget dyan para dun maglagay ng notes? Wala pa po eh. Hindi ko po kayang bumili. Mag-advance ka sa opisina. Okay na, sir. Sanay na ako sa notebook at ballpen ko. Bahala ka. Anyway, hindi mo na kailangang isulat ang sasabihin ko. Sir, baka madami yan, malito ko. Mabuti na yung sinusulat ko. Madali lang ito. Sige po, ano po ba yon? Maupo ka lang dyan at kunyari masaya tayo nagkukwentuhan. Ano naman po ang masayang pinagkukwentuhan natin? Kunyari nga lang. Bahala ka na mag-isip. Kung sa opisina, wala naman po akong naiisip na masaya. Ano? Hindi ka masaya sa opisina? Hindi po! Ibig ko pong sabihin kasi halos lahat sa opisina may ginagawa kaya kahit kwentuhan nga po hindi namin magawa. Bakit ka makikipagkwentuhan sa opisina? Binabayaran kayo para magtrabaho. Hindi po ganun ang ibig kong sabihin, sir. Oh, tama na yung topic na yan. Umiti ka. Bakit, sir? Basta! Eto po, nakangiti na po. Good. Mas maganda yan kung mukhang totoong nakangiti ka. Para kang nangangasim eh. Eto, sir. O sige na, pwede na yan. Sir, bakit po ba? Para makita ng mga kaopisina mo na masaya tayo nagkukwentuhan. Imposible po yan. Oh, bakit na naman? Sir, nasa likod ko sila. Ibig sabihin po, nakatalikod ako sa kanila. Paano naman po nila makikitang nakangiti ako? Ay, tumawa ka na lang. Ayusin mo naman. Pasensya na, sir, hindi po ako magaling umarte. Para saan po ba yung tawa? Basta, sumunod ka na lang. Sir, sandali po. Iba na naman yung mga inuutos nyo sa akin. Hindi na naman po yung parte ng trabaho ko. Ano pong susunod na yung utos nyo? Halikan ko kayo? Halikan? Ay, sorry sir. Nabigla lang po ako. Magandang idea yan ah. Sige, halikan mo ako. Po? Halikan mo ako. Sir, hindi na po tama yun. Isa pa, nasa likod ko mga kaopisina ko. Siguradong mas malaking chismis yan. Halika lang. Huwag mo kasi lagyan ng emosyon. Sir, hindi na po maganda yung biro nyo ah. Hindi naman ako nagbibiro. Sir, sobra naman po siguro yun. Halik lang yun. Halik yun, sir, at hindi halik lang. Ang arte mo ah.
Napakabastos nyo talaga, sir! Aray! Bakit mo ako sinampal? Diyak ka na! Manigas ka dyan! Papadudot na sampal ko si Sir Manson at hindi ko alam kung malakas ba o mahina ang sampal. Basta nainis talaga ako sa sinabi niya kaya hindi ko na napigilan ang mga nangyari. Pag-uwi ko ay naikwento ko kaagad sa best friend kong si Neri ang lahat ng mga naganap. With full demo and conviction pa ang pagkukwento ko. Kasi nga po ay galit ako at hindi buwaba ang galit ko hanggang sa nakauwi ako at naikwento ko nga kay Neri. Saka sinabi ni Neri na maghanda na raw ako dahil sa ginawa ko daw ay marahil si Santi na ako kinabukasan. Sabi ko ay mali naman kasi ang sinabi ni Sir Manson at sumang-ayon si Neri pero sinabi niya na boss pa rin namin si Sir. Ayun, biglang natanggal lahat ng galit ko at napalitan ng takot at kaba. Hindi po ako nakatulog noong gabi at hindi po ako pwedeng mawala ng trabaho. Ang dami ko pong binabayaran at nagpapadala pa ng pera sa mga magulang ko. Sobrang late na po ako nakatulog pero sobrang aga ko ring nagising. Pero parang ang bagal-bagal ko pong kumilos. Parang pilit kong hinihila ang oras pabalik para makapag-ipon muna ako ng lakas ng loob bago pumasok. Pero wala po akong kapangyarihan kaya maaga pa rin akong dumating sa opisina pero may ilang minuto din akong nasa tapat ng building at hindi pa sana papasok sa loob kung hindi lang dumating si Neri at niyaya na akong umakyat. Papadudod pakiramdam ko po sa mga kaopisina ko na kasabay ko sa elevator noon ay ako ang pinag-uusapan. Hanggang sa bumukas ang elevator ay parang gusto ko pong himatayin. Hindi ko namalayan na napakabagal ko palang maglakad. May sumisigaw na lamang sa likod ko na may prosesyon ba. Kaya ako napamadali sa table ko, papadudot. Oo, sige. Mag-set ka na lang ng meeting para mas mapag-usapan yan. Hala, papalapit si Sir Manson dito sa table ko. Ipaset mo na yan ngayong araw para masimulan na yung project bukas. Good morning, sir. Oo, ako. Anytime naman. Sabihan mo lang ako. O, sige. Bye. Good morning, sir. Hello. Oh, ngayon ka lang ulit tumawag ah. Sure pare. Next week maluwag siguro ako. Iset na natin ang Thursday. Hindi ako pinapansin, galit ata. Ay, paano ba ako makakapag-focus nito sa trabaho ngayong araw na to? Natalie! Ay, Natalie mo mukha mo! Ay! Yes, sir? Pumasok ka dito. Yes, sir! Coming po! Sir? Opo ka. Oh, okay ka lang? Okay naman po, sir. Kamusta ang pakiramdam mo? Okay naman po, sir. Basta huwag kakalimutan yung gamot. Inumin mo lang. Gamot po? Oo. Ingatan mo lagi ang sarili mo. Salamat po, sir. Kumain ka na ba? Kanina po sa bahay. Umuwi ka na muna kaya para makapagpahinga. Po? Okay lang naman po ako, sir. Salamat po. O sige, matulog ka na ha? Bakit po? Magkita na lang tayo pag uwi ko. Bye ma. Ma? OMG, akala ko akong kausap. Anong sinasabi mo kanina nung may kausap ako sa telepono? Ako po? Wala po akong sinabi. May kinakabisado lang po ako. May kausap po pala kayo sa phone. Hindi niyo po kasi hawak phone niyo eh. Naka-bluetooth sa phone ko tong earbuds na suot ko. Hindi mo ba nakita? Hindi po, sir. Pasensya na. Bakit ka nandito? Sir, tinawag niyo po ako. Oo nga pala. May ipapagawa po ba kayo? Mamaya na. Sa ngayon gusto ko muna ipaalala mo ang nangyari kahapon. Sir? Gusto ko ikaw magsabi ng ginawa mo. Sir, sorry po. Bakit ka nagsusorry? Ano bang ginawa mo? Gusto kong madinig sa'yo. Sir, Mahirap bang ikwento? hindi naman po. O edi ikwento mo. Sir, nasampal ko po kayo kahapon. Pero sir, hindi ko po sinasadya. Patawarin niyo po ako. Alam mo ba na nandun si Glenda? Yung bagong empleyada dito sa opisina? Opo, sir. Sila po yung sinasabi kong nasa likuran ko kahapon. Alam mo ba na nakita nila nung sampalin mo ako? Sorry talaga, sir.
Please po, huwag niyo po akong tanggalin sa trabaho ko. Nung pagsampal mo sa akin at umalis ka, kitang-kita ko na gulat sila sa nangyari. Sorry talaga, sir. Kahit po bawasan niyo na ang sweldo ko, huwag niyo lang akong tanggalin. Ano bang sinasabi mo? Nung iniwan mo ako, lumapit kagad si Glenda at nakiramay sa sinapit ko. Matapos nun, ay buong gabi kami magkausap. Hindi ko po maintindihan. Successful ang plano ko. Nakuha ko ang awa niya. Kaya nararamdaman ko, konting diskarte na lang, mahuhulog na siya sa akin. Hindi kayo galit? Bakit ako magagalit? Ire-recommenda kong taasan ang sweldo mo. Seryoso kayo, sir? Ayaw mo ba ng raise? Gusto ko po! Gusto ko, sir! Good! Kaya sige, bumalik ka na sa trabaho mo. Mamaya tatawagin ulit kita. Wala po ba kayong paunang utos? Sina Bev, Jean at Ana po. Araw po kasi nila ngayon. Skip muna sila. Basta mag-concentrate ka muna sa mga pinapagawa ko sa'yo. Okay po, sir. Lalabas na po ako. Kanina pa kita pinapalabas, di ba? Sorry po, lalabas na po. Papa Dudut, may plano na pala si Sir Manson nung pinapunta niya ako sa coffee shop. Planado niya na pala ang lahat at ang plano niya ay sukat na sukat. Trigger niya talaga ako na maggalit para masampal ko siya. Lahat ay naplano niya para lamang magpasikat sa bagong empleyada na si Glenda. Paano niya naisip na sasampalin ko siya? Paano po kung iba ang nagawa ko? Kung nabuhusan ko siya ng kape o hampasin ng silya? Kung sa bagay, pabor pa din naman sa kanya yon, Papa Dudut. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay pwede niya namang direktang lapitan si Glenda para makuha niya. Pero may ingat si Sir Manson, empleyado daw kasi sa opisina si Glenda at ayaw niya ng direktang panglabas ng opisina. Ibig sabihin, ang mga empleyadang natitipuhan niya ay pinagpaplanuhan niya talaga para makuha niya ang loob. Sa galing ng plano ni Sir Manson ay napapaisip nga ako. Kung buong araw nagpaplano si Sir Manson, paano kaya niya nagagawa ang trabaho niya sa opisina? Naisip ko naman na problema na po niya yon. Ang pinoproblema ko po noon ay yung mga susunod na plano pa ni Sir Manson. Kakailanganin niya daw ang tulong ko. Bakit ba ako nadadamay sa mga kalokohan niya ng mga panahong yon? Ang dami namang ibang empleyado sa opisina na pwede niyang maging kasabwat. Mga empleyado na pwede niyang utusan ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil sa kaba ko kung anong klaseng tulong na naman ang hihingin ni Sir Manson, syempre kinausap ko naman ang consultant ko, ang best friend ko na si Neri. Bagamat halos lahat ng payo ni Neri ay hindi naman sumakto, ewan kung bakit napapanatag ako kahit puro pananakot ang sinasabi niya. Nung oras na yon naman po ay pinayuhan niya ako ng isang napakabagong payo. Ito ay ang sumunod na lamang daw sa utos kesa mapag-initan. Bukod doon ay pinagtawanan pa niya ako nung ikwento ko na akala ko ay sa akin concerned si Sir Manson. Pero may kausap pala ito sa telepono. Sabi niya ay hindi niya daw masasabing ang taas ng lipad ko. Kasi hindi daw ako makakalipad dahil nga po sa mabigat ako. Matabil po talaga ang bunganga ni Neri, pero kahit kailan ay hindi niya naman ako iniwanan. Kaya naman sinunod ko na lamang ang payo niya na sundin ang mga utos ni Sir kesa mapag-initan niya. Kasi po ay wala naman akong ligtas kay Sir Manson. Kahit taguan ko siya ay doon pa rin ako nagtatrabaho sa opisina na pinapatakbo niya. Hanggang sa isang araw ay sinabihan ako ni Sir Manson na magkita muli kami sa coffee shop sa ibaba ng building. Ha? Tigilan mo na ako, Manson! Ayoko na! Anong ayaw mo na? Okay na ba acting ko, sir? Tumigil ka nga. Ano ba kasing ina-acting mo dyan? Para magmukha kayong nakakaawa. Kanino? Kay Glenda. Alam mo, manahimik ka at maupo ka na. Wala naman sila Glenda rito. Ay, wala po. Oo! May lakad sila ng pamilya niya. Alam niyo schedule ni Glenda, sir? Stalker po ba kayo? Joke ba yan o seryoso ka? Joke po, syempre.
Mamaya ka na mag-joke. Importante pag-uusapan natin. Tungkol saan po, sir? Sa ating dalawa. Sir? Naniwala ka naman. Siyempre tungkol kay Glenda. Bakit ba tinatanong mo pa? Alam mo naman na siya ang project natin. Project? Ano po bang gagawin? Sa Biyernes, di ba may gathering sa opisina? Opo, sir. Naasikaso ko na po yung mga kailangan para doon. Good. Doon natin gagawin ang plano. Ano po ba mangyayari? Sa kalagitnaan ng party, magsasalita ako. Gagawan ko po ba kayo ng speech? Hindi na. Ako nang bahala ron. Okay po. Ano po ang gagawin ko? Basta makiparty ka lang. Pag nagsalita ako, pumuesto ka sa harapan. Okay, sir. Bigla ako magpo-propose. Okay po. Magugulat ka. Ako po? Oo! Okay po. Tapos, Wait, sir. Bakit po ako magugulat? kasi nga magpo-propose ako. Okay, sir. Pero bakit po ako magugulat? Nakikinig ka ba? Magpo-propose nga ako sa'yo. Okay po. Po? Sa akin? Bakit po? Para mag-fiancé kita. Sir, sandali po. Naguguluhan po ako eh. Bakit ka naguguluhan? Patapusin mo nga muna kasi yung plano. Sir, kinakabahan naman ako dyan sa sinasabi niyo. Anong nakakakaba ron? Sir, magpo-propose po kayo sa akin. Oo nga. Tapos, babaste din mo ako. Hindi ka papayag na magpakasal sa akin. Tapos, magwa-walkout ka. Po? Bakit po? Siyempre, para malungkot ako. Tapos pag malungkot na ako, maaawa sa akin si Glenda. Yun na. Parang mahirap po yata yan, sir. Ano bang mahirap dun? Iaarte ka lang naman. Pero empleyado po ako at boss ko kayo. Paano po yung araw-araw na magkikita tayo? Eh di normal lang. Para walang nangyari. Pagkatapos ng ganap ng Biyernes na yon, ako na ang bahala. Natatakot ako, sir. Ikain natin yan. Umorder ka ng gusto mo. Tapos itulog mo. Huwebes pa lang bukas. I-motivate mo ng sarili mo hanggang Biyernes ng hapon. Sigurado na ba talaga kayo sa plano magpo-propose? Baka may iba pa po tayong maisip na plano. Siguradong sigurado na ako ron. Ultimate plan ito at walang sablay. Pero sir… Shh! Wala na pero. May mas mahirap pa akong pinagawa sa'yo na nagawa mo. Ito, konting acting lang. Tapos na. Happily ever after na. Ano gusto mo kainin? Mamili ka na. Salamat na lang sir, busog pa ako. Pwede na po ba akong umuwi? Sure ka? Yes sir. O sige. Basta i-motivate mo na ang sarili mo ha. Aalis na po ako. Papadudot sobra si Sir Manson, napakayabang niya. Gusto niya na makuha niya ang lahat ng gusto niya. Gagamit pa siya ng ibang tao para lamang maisakatuparan ang mga plano niyang yon. Isa pa ng tawagin niyang project ang isang babae ay doon ako na pag-isip-isip bilang isang babae. Grabe naman si Sir sa amin. Parang laruan lang ang tingin niya sa mga kababaihan. Naulit na naman yung moment na hindi ako nakatulog. Hindi dahil sa kinakabahan talaga ako o natatakot ako, kundi dahil galit ako sa sarili ko. Galit ako kasi hinayaan kong tratuhin ako ng ganon ni Sir Manson. Papadudot na papalampas ko ang pagtawag sa akin ng mataba o ang makarinig ng mga negatibong komento sa mga tao tungkol sa akin. Pero para akong ginising ng sampal sa mga narinig ko kay Sir Manson. Ayokong mag-isip ng masama pero naniniwala ako sa karma at alam kong may balik ang lahat ng ginagawa natin. Masama man o mabuti. Kaya nakakatakot baka sobrang sakit ang maging karma ni Sir Manson. Kakapakalma ko pa lamang sa aking sarili, hindi ko namamalayan ay dumating na yung Biyernes ng hapon. Kung kailan ay magkakaroon sa opisina namin ng kasiyahan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dahil may mga alak na nakahain. Sinabi ko na iinom ako ng alak para lamang lumakas ang loob ko. Hanggang sa dumating ang oras ng pagsasagawa ni Sir Manson ng mga plano niya. Sana nag-e-enjoy ang lahat. Nandito ako sa harap nyo ngayon kasi meron lang akong gustong sabihin. Napakahalaga ng gabing ito dahil nagse-celebrate tayo ng magandang income ng kumpanya, kaya congratulations sa lahat. Woo! Congrats sa lahat!
Bukod sa celebration, may nais din ako sabihin. At dahil hindi na kayo iba sa akin, gusto ko maging witness kayo sa mahalagang gabing ito. Nakatayo ako dito sa harap ninyo at luluhod. Natalie, Yes, sir? will you marry me? Huh? Sana pumayag ka na maging forever ko. Parang ang bilis naman. Walang mabilis o mabagal sa pagmamahalan. Pero baka hindi pa ako handa. Pero Natalie, Yes! Tinatanggap ko ang alok mo. what? Yes! Akin na yung sing-sing. Wow! Bagay sa akin. Congrats, Natalie! Salamat Mahal! Sabi ko salamat! Ha? Oo. Mga kasama! Ang ganda ng sing-sing ko! Mag-usap tayo sa labas. Mamaya na. Ngayon na. Okay, sige. Sunod ako. Uy, Natalie, congrats ha. Oh, Ganda ng thank you. sing-sing, in fairness. Ang ganda ng sing-sing, no? Natalie, Ang laki ng congrats bato. ha. Taray mo, te. Thank you, thank you. Uy, Natalie, congrats ha! Grabe kayo magpasabog. Labas lang ako sandali, Sundan ko lang si Mahal. Sir, ito na po yung sing-sing nyo. Bukas ko na po ibibigay yung resignation letter ko. Bakit mo ginawa yun? Para magising kayo. Anong sinasabi mo? Para magising kayo sa kahibangan nyo na kaya nyo lahat, lalo na kami mga babae. Hindi kami laruan o gamit na gagawa ng paraan basta makuha at itatabi o itatapon kapag nagsawa. Pinagplanuhan mo rin ba na gawin to? Hindi. Hindi naman ako gaya nyo, sir. Ang nangyari kanina, instinct. Sa tulong ng espiritu ng alak. Sinasabi mo na nakainom ka, kaya malakas ang loob mo. Siguro. O baka tinulungan lang ako ng alak. Naiisip mo ba na kapag nawala ng espiritu ng alak, maaalala mo mga ginawa mo ngayon? Siguro naman. At kahit mawala ang espiritu ng alak, pareho pa rin ang saloobin ko. Hindi ako nagsisisi sa ginawa ko. Hindi ko pinagplanuhan na gawin ang ginawa ko kanina. Pero pinagplanuhan ko na talagang mag-resign dahil hindi ko na kaya maging utusan sa pambababae ng boss ko. Sorry diretsahan na. Sigurado ka na sa plano mo? Opo, Sir Manson. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo sisiraan. Wala po kayong madidinig na masama sa akin na ikasisira nyo. Wes, hindi kita pinapayagan. Ano? Hindi ko tatanggapin ang resignation mo. Sir, karapatan ko po yun. Ayoko na pong maging kasangkapan nyo. Kailangan ko pong trabahong to. Pero kung ang trabaho ko dito ay ang paglilinis ng maduming laylayan ng pantalon nyo, siguro naman may mahahanap pa akong ibang mas magandang trabaho. Hindi kita pinapayagan mag-resign. Hindi nyo ako mapipigil, sir. Huwag ka mag-resign. Pinapangako ko hindi mo nagagawin ang mga pinapagawa ko sa'yo. Sandali, sir. Lasing din ba kayo? Hindi ako umiinom. Seryoso ako. Humihingi ako ng tawad sa mga nagawa ko at higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa'yo. Salamat? Saan? Ginising mo ako sa bangungot na matagal ko na palang kinalulugmukan. Wala nagsabi sa akin ng mga sinabi mo. Ikaw lang. Dahil sa mga sinabi mo, nalaman ko kung gaano kasama mga ginawa ko noon. Huwag ka na mag-resign. Pangako, magbabago na ako. Sir, seryoso ba yan? Oo. Salamat, sir. Sobrang salamat po. Ay, ito na po yung sing-sing. Para sa'yo yan. Po? Papadudot ginawa ni Sir Manson ang sinabi niya. Meron pa rin siyang huling pinapagawa sa akin para sa lahat ng babaeng pinapaasikaso niya sa araw-araw. Pinabili niya ako ng mga bulaklak para ibigay sa lahat ng babae sa listahan niya. Kasama ng bulaklak ay ang mensahe ng paghingi ng tawad sa mga maling nagawa ni Sir Manson sa kanila. Papadudot, yung sing-sing po pala ay hindi na talaga binawi sa akin ni Sir Manson kasi pinangatawanan niya yung alok niya sa harap ng maraming tao. Na maging fiancé niya ako.
Nung una ay akala ko ay para lang huwag siyang mapahiya kasi nga ay nagkasubuan na noong tanggapin ko ang alok niya sa harap ng lahat ng empleyado. Pero hindi po pala. Totoo po ang sinabi niya. Nung una ay ilang na ilang ako pero nakasanayan ko na rin ang pagka-sweet niya at sobrang magmahal si Sir Manson. Dahil empleyado pa rin ako sa opisina at boss ko pa din siya ay si Sir Manson pa rin ang tawag ko sa kanya. Sa opisina, sir ang tawag ko sa kanya. Sa labas naman ay iba ang tawagan namin. Mahal ang tawag ko sa kanya at baby naman ang tawag niya sa akin. Nung una po ay natatawa ako kasi sa laki kong ito ay baby ang tawag sa akin ng boyfriend ko. Pero eventually ay na-realize ko na cute naman din ang mga terms of endearment naming dalawa. Sa ngayon po ay mahigit 2 taon na kami at sa 2 taon na yon ay hindi niya ako ikinakahiya ni minsan. Kahit mataba akong babae, kamakailan lang po ay lumuhod na naman si Sir Manson sa harap ng mga kaopisina ko para mag-propose ulit sa akin ng kasal sa pangalawang pagkakataon. Siyempre, Papa Dudut, aarte pa ba ako? Kaya isang malaking yes muli ang isinagot ko sa kanya. Salamat po Papa Dudut sa pagbasa sa aking masayang kwento. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Natalie. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.